Ang Stoicism ay isang sinaunang pilosopiyang Griego na nagtuturo ng pagtanggap sa buhay ng may kalmado at katalinuhan. Ang layunin ng isang Stoic ay magkaroon ng panloob na kapayapaan sa kabila ng anumang pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng pagsasanay ng disiplina, kontrol sa emosyon, at lohikal na pag-iisip. Maaaring marating ng isang tao ang matatag at balansing pananaw sa mundo. Narito ang 20 hakbang upang linangin ang isang Stoic na kaisipan na may malalim na paliwanag para sa bawat isa. Number 1. Unawain mo at tanggapin mo ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. Ang isa sa pinakamahalagang aral ng Stoicism ay ang malinaw na pagpapalagay kung alin sa mga bagay sa buhay natin ang maaari nating kontrolin at alin ang hindi natin kayang kontrolin. Bibigyan kita ng halimbawa, mga bagay na kaya mong kontrolin: ang iyong pananaw, reaksyon, desisyon, at aksyon. At ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin ay ang opinyon ng iba, ang lagay ng panahon, ang takbo ng ekonomiya, at ang pagkilos ng ibang tao. Kapag nalaman mo kung alin ang wala sa iyong kontrol, matututo kang huwag masyadong maapektuhan ng mga ito. Halimbawa, kung may isang taong bumatikos sa iyo nang walang dahilan, maaari mong piliing huwag magpapaapekto dahil hindi mo kontrolado ang iniisip o sinasabi niya. Ang mahalaga ay kung paano ka tutugon sa sitwasyon. Number 2. Sanayin mo ang pagpipigil sa sarili at disiplina. Ang tunay na Stoic ay hindi hinayaang madala ng pansamantalang emosyon. Madalas nating nararamdaman ang galit, lungkot o pagkabigo. Ngunit ang mahalaga ay ang ating reaksyon. Upang mapaunlad ang isang Stoic na kaisipan, kailangan mong sanayin ang sarili mo sa pagpapaliban ng kasiyahan o delayed gratification. Huwag mong hayaang makontrol ka ng iyong mga hilig at pagnanasa. Kailangan mong sanayin ang sarili mo sa pakikitungo sa emosyon ng may rason. Sa halip na magpadala ka sa matinding damdamin, isipin mo kung may lohikal na solusyon sa isang problema. Kailangan mong sanayin ang sarili mo sa disiplina sa pangaraw-araw na gawain. Ang pagiging disiplinado sa maliliit na bagay, halimbawa, pagbangon ng maaga, pagtatapos ng gawain sa saktong oras, ay tumutulong sa pagsasanay ng mas matibay na kalooban. Number 3. Harapin mo ang kahirapan at pagsubok ng may katatagan. Sa halip na iwasan ang mga pagsubok sa buhay, dapat itong yakapin bilang bahagi ng ating pag-unlad. Ang Stoic na pilosopo na si Seneca ay nagsabi, ang paghihirap ay nagtuturo sa atin kung paano maging matatag. Kung dumaan ka sa isang mahirap na sitwasyon, huwag mo itong tingnan bilang isang sumpa, kundi bilang isang pagkakataon upang lumakas. Halimbawa, kung nawalan ka ng trabaho, sa halip na magpatalo sa lungkot, gamitin mo ito bilang oportunidad upang matuto ng buong kasanayan o maghanap ng mas mabuting oportunidad. Number 4. Magsanay ng pagsusuri ng sarili. Self-reflection. Bawat araw, ugaliing maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga nagawa at reaksyon. Isang magandang paraan ang pagsusulat ng journal kung saan maaari mong itanong sa sarili mo, ano ang ginawa kong tama ngayon? Ano ang maaari kong gawing mas mabuti? May mga emosyon ba akong hinayaang kontrolin ako? Sa pamamagitan ng regular na pagsusuri sa sarili, maaari mong baguhin ang mga negatibong asal at paunlarin ang iyong pagiging Stoic. Number 5. Matuto kang mamuhay ng may kasiyasiya sa simple at praktikal na paraan. Maraming taong nag-iisip na ang kaligayahan ay nagmumula sa kayamanan o kasikatan. Ngunit ayon sa Stoicism, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagiging kontento sa kung anong meron ka. Nakasulat din ito sa Biblia. Huwag mong hayaan na ang mga material na bagay ang maging batayan ng iyong kasiyahan. Pahalagahan mo ang simpleng bagay tulad ng mabuting kalusugan. Pahalagahan mo rin ang oras kasama ang pamilya mo at personal na pag-unlad. Magsanay ng voluntary discomfort. Subukang mabuhay ng simple sa ilang araw. Halimbawa, kumain ka ng payak na pagkain. Huwag kang gumamit ng teknolohiya upang ipaalala sa sarili mo na hindi mo kailangan ng sobra upang maging masaya. Number 6. Huwag kang magpadala sa opinyon ng iba. Isang malaking hadlang sa panloob na kapayapaan, ang labis na pag-aalala sa iniisip ng iba. Ang Stoic ay hindi nababahala kung paano siya huhusgahan ng ibang tao. Tandaan mo,
hindi mo kayang i-please ang lahat ng tao. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa iyong prinsipyo at integridad. Kapag may pumuna sa iyo, tanungin mo ang iyong sarili, may katotohanan ba ito? Kung oo, gamitin mo ito bilang aral. Kung hindi naman totoo ang sinasabi nila, huwag mo itong intindihin. Number 7, magsanay ng pasasalamat. Gratitude. Sa halip na ituon ang pansin sa mga bagay na kulang sa iyo, sanayin mo ang iyong sarili na magpasalamat sa mga bagay na meron ka. Kahit sa gitna ng pagsubok, may mga bagay pa rin tayong dapat ipagpasalamat tulad ng ang ating kalusugan, mga kaibigan at pamilya, mga aral mula sa ating karanasan. Ang pasasalamat ay nagpapalakas ng positibong pananaw sa buhay at tinutulungan tayong makita ang kagandahan sa kahit anong sitwasyon. Number 8, pag-aralan ang Stoic na filosofiya at ilapat mo ito sa buhay mo. Ang Stoicism ay hindi isang teorya lamang. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Upang mapanatili ang Stoic na pananaw, makakatulong ang pagbabasa ng mga akda ng mga Stoic na pilosopo tulad ni na Marcus Aurelius, Meditations, Seneca, Letters to Lucilius, Epictetus, Discourses. Makikita mo naman yan sa online. Pagkatapos magbasa, subukan mo itong ilapat sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi sapat ang pag-unawa lamang sa filosofiya. Kailangan mong isabuhay ito. Number 9, magsanay ka ng pagpapakumbaba at alalahanin mo ang iyong kamatayan. Parang nakakatakot, di ba? Familiar ka ba sa Memento Mori? Ang Memento Mori ay isang Stoic na konsepto na nangangahulugang alalahanin mo na ikaw ay mamamatay. Hindi ito negatibong pananaw, kundi isang paalala na ang buhay ay maikli. Dahil dito, mas magiging malinaw sa iyo kung ano ang tunay na mahalaga. Maiiwasan mong aksayahin ang oras sa mga bagay na walang halaga. Mas magiging makabuluhan ang bawat araw mo. Kapag alam mong ang buhay ay panandalian lamang, mas magiging determinado kang mamuhay ng may layunin. Number 10, mamuhay ka ng may layunin at serbisyo sa iba. Ang Stoicism ay hindi lamang tungkol sa sariling kapakanan. Ito rin ay tungkol sa pagtulong sa iba. Ang tunay na Stoic ay hindi makasarili, kundi may malasakit sa kapwa. Gumawa ka ng kabutihan nang walang hinihintay na kapalit. Maging mabuting halimbawa sa iba sa pamamagitan ng iyong kilos at pananalita. Ituon ang iyong lakas sa paggawa ng mabuti sa mundo. Kahit sa maliliit na paraan, sa pamamagitan ng pamumuhay ng may layunin, nagkakaroon ng tunay na kahulugan ang ating buhay. Wait lang, nagustuhan mo ba ang video ito? Kung gayon, i-like mo at i-share mo na rin para lahat tayo ay matuto. Maraming salamat. Balik na po tayo sa topic natin. Number 11, magsanay ka ng amor fati. Ang amor fati ay isang konseptong Stoic na nangangahulugang mahalin mo ang iyong kapalaran. Ibig sabihin, hindi lang dapat tanggapin ang mga nangyayari sa buhay, kundi yakapin mo ito ng buo, anuman ang sitwasyon. Ito ang sabi ni Friedrich Nietzsche, huwag lang tanggapin ang iyong kapalaran, mahalin mo ito. Kapag may dumating na pagsubok, sa halip na labanan mo ito o magreklamo ka, tanungin mo ang iyong sarili, paano ko ito magagamit upang lumakas at mas maging mabuting tao? Halimbawa, kapag nalugi ang iyong negosyo, tingnan mo ito bilang pagkakataon upang matuto at magsimula muli ng mas matalino. Kung nagkaroon ka ng sakit, maaaring ito ang maging daan upang mas pahalagahan ang iyong kalusugan at mga mahal sa buhay. Ang lahat ng bagay sa buhay, mabuti man o masama, maaaring maging bahagi ng iyong pag-unlad kung matututo kang mahalin ang iyong kapalaran. Number 12, magsanay ka ng negatibong visualisasyon. Isa pang epektibong kasanayan sa Stoicism ay ang tinatawag na negative visualization. Ito ay ang isang mental na ehersisyo kung saan iniisip mo ang mga posibleng masamang mangyari upang maging handa ang iyong isipan sa anumang pagsubok. Halimbawa, isipin mong mawawala ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Halimbawa, ang iyong trabaho, pera, o kahit isang mahal sa buhay. Hindi ito nangangahulugang aasamin mong mangyari ito, kundi upang maging mas handa ka kung sakaling dumating ang masamang sitwasyon. Sa ganitong paraan, mas pahalagahan mo ang kung anong meron ka sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng negative visualization, nagiging mas matatag tayo sa harap ng anumang pagsubok at nagkakaroon ng mas malalim na pasasalamat sa ating kasalukuyang buhay.
Number 13, iwasan mo ang labis na emosyonal na reaksyon. Ang pagiging observer ng sarili. Maraming beses sa buhay, agad tayong nagre-react ng emosyonal sa mga sitwasyon. Ang stoic na paraan ay ang pagkuha ng hakbang pabalik at pagtingin sa sitwasyon mula sa mas mataas na pananaw. Sa halip na agad magalit sa isang taong bastos, isipin mo muna kung bakit siya ganon. Marahil ay may pinagdadaanan siyang hindi mo alam. Kapag may nangyari sa'yo na hindi mo gusto, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay isang bagay na talagang makakaapekto sa akin sa mahabang panahon? Kasi kadalasan, hindi naman makakaapekto sa'yo. Di ba? Ang pagiging observer ng iyong sariling isipan ay nagbibigay sa'yo ng kalayaang pumili ng tamang reaksyon sa halip na agad kang magpadala sa iyong emosyon. Number 14, alalahanin mo ang view from above. Ang mas malawak na pananaw sa buhay. Isa pa itong magandang mental exercise sa Stoicism, ang view from above. Isipin mong ikaw ay nasa itaas. Nakatingin ka sa mundo mula sa isang malayong distansya. Mula sa ganitong pananaw, ang mga problema natin ay nagmumukhang maliit lamang sa mas malaking larawan ng buhay. Napagtatanto natin na tayo ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malawak na universo. Kaya hindi natin kailangang masyadong seryosohin ang bawat maliit na abala sa buhay. Kapag nararamdaman mong naiipit ka sa isang sitwasyon, huminto ka saglit at isipin mo ang view from above. Ito ay makakatulong sa'yo upang magkaroon ka ng mas malinaw at kalmadong pananaw. Number 15, piliin mo ang iyong impluensya, ang kapaligiran at mga tao sa paligid mo. Ang Stoicism ay hindi lamang tungkol sa kung paano natin iniisip ang mga bagay. Mahalaga rin kung sino ang ating mga kasama at kung anong impormasyon ang ating tinatanggap. Iwasan mo ang negatibong impluensya. Huwag mong hayaan ang drama, chismis o negatibong balita na kontrolin ang iyong isipan. Piliin mo ang mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo. Makisama ka sa mga taong may positibong pananaw sa buhay at makakatulong sa iyong pag-unlad. Limitahan mo ang social media at balita. Sa halip na magpakain na lang sa negativity ng media, gamitin mo ang iyong oras sa pagbabasa ng Stoic philosophy o paggawa ng makabuluhang bagay. Ang ating kapaligiran ay may malaking epekto sa ating pag-iisip. Upang maging isang tunay na Stoic, piliin mo ang mga bagay na makakatulong sa iyong pag-unlad. Number 16, magsanay ng katarungan at kabaitan, justice and kindness. Ang pagiging Stoic ay hindi nangangahulugan ng pagiging malamig o walang pakialam sa iba. Sa katunayan, isa sa mga pangunahing turo ng Stoicism ay ang katarungan or justice at paggawa ng tama kahit hindi ito madali. Maging makatarungan sa pakikitungo sa iba, anuman ang kanilang estado sa buhay. Maging mabuti at mapagbigay, hindi dahil sa gusto mong may bumalik sa'yo, kundi dahil ito ang tamang gawin. Sa halip na husgahan mo ang iba, unawain mo sila. Ang bawat isa ay may sariling laban na hindi natin alam. Sabi nga ni Marcus Aurelius, maging tulad ng ilaw ng araw na nagbibigay liwanag at init sa lahat ng hindi humihingi ng kapalit. Number 17, iwasan mo ang paghahabol sa walang kabuluhang bagay. Sa panahon natin ngayon, maraming taong naghahabol ng yaman, kasikatan at pansamantalang kasiyahan. Ngunit ayon sa Stoicism, ang mga ito ay panlabas na bagay na hindi tunay na makapagbibigay ng kahulugan sa buhay. Ang material na bagay ay lumilipas. Ang tunay na kayamanan ay nasa loob natin. Ang kasikatan at opinyon ng iba ay pabago-bago. Mas mahalagang ituon ang pansin sa iyong integridad. Ang kasiyahan mula sa labas ay panandalian lamang. Ang panloob na kapayapaan ang tunay na layunin. Kapag nawala ang attachment mo sa mga panlabas na bagay, magiging mas malaya ka at mas kalmado pa ang iyong buhay. Number 18, gamitin mo ang iyong oras ng matalino. Kanina ay napag-usapan natin ang memento mori, ang paalala na ang buhay ay maikli. Isang mahalagang konsepto rin ang memento tempori, ang pag-alala na ang oras ay isang mahalagang yaman na hindi na natin maibabalik. Huwag mong aksayahin ang oras mo sa mga bagay na hindi makakatulong sa iyong pag-unlad. Iwasan mo ang walang saysay na drama, chismis o labis na pag-aaksaya ng oras sa social media. Ituon mo ang iyong lakas sa mahalagang gawain tulad ng pag-aaral, paggawa ng makabuluhang bagay, at pagpapabuti ng iyong sarili. Tulad ng sabi ni Seneca, ang oras ay ang tanging bagay na hindi natin kayang bilhin o ibalik. Gamitin ito ng matalino. Number 19,
alamin mo ang iyong sariling mga birtud at prinsipyo. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagsunod sa sinasabi ng iba, kundi sa pagtuklas ng sarili mong mga prinsipyo at pamantayan sa buhay. Ano ang mga birtud na mahalaga sa iyo? Halimbawa, katapatan, kasipagan, pagiging makatarungan. Ano ang mga bagay na hindi mo papayagang sirain ang iyong katauhan? Paano mo maisasabuhay ang iyong mga prinsipyo sa araw-araw? Kapag malinaw ang iyong mga prinsipyo, mas madali kang makakagawa ng tamang desisyon sa buhay. Number 20, tanggapin mo ang buhay bilang isang proseso ng paglago. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa patuloy na pag-unlad. Ang pagiging Stoic ay isang journey, hindi isang destination. Hindi mo kailangang maging perpekto agad. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagsisikap. Huwag kang matakot sa pagkakamali. Ito ay bahagi ng iyong paglago. Maging mapagpasensya sa iyong sarili. Ang Stoic na kaisipan ay natutunan sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay. Sa bawat araw, may pagkakataon kang maging mas matatag, mas mahinahon, at mas matalino sa harap ng anumang pagsubok. Sa pagsunod sa mga prinsipyong ito, matututuhan mong harapin ang buhay ng may panloob na kapayapaan at matibay na kalooban. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo. Sapat na ang baguhin ang iyong pananaw at pagharap sa buhay. Tulad ng sinabi ni Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang nagpapahirap sa atin, kundi ang paraan ng ating pag-iisip tungkol sa mga ito. Sa pamamagitan ng Stoicism, maaari kang mamuhay ng mas simple, mas makabuluhan, at may tunay na kalayaan mula sa mga hindi mahalagang bagay. Ang pagiging isang Stoic ay hindi isang bagay na natutunan sa isang araw lang. Ito ay isang panghabang buhay na pagsasanay. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagsisikap na maging mas matibay, mas mahinahon, at mas matalino sa pagharap sa buhay. Ang Stoicism ay nagtuturo sa atin na hindi natin kayang kontrolin ang lahat, pero kaya nating kontrolin ang ating sarili. Ang kahirapan ay isang oportunidad upang lumakas at matuto. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa loob, hindi sa material na bagay. Ang buhay ay maikli, kaya dapat natin itong gamitin ng may layunin. Ang Stoicism ay isang malakas na gabay sa pagharap sa buhay. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay, ngunit kaya nating kontrolin ang ating sarili. Sa pamamagitan ng Stoic na pananaw, maaari nating marating ang isang mapayapa, matibay, at makabuluhang buhay. Sa pagsunod sa 20 hakbang na ito, maaari mong simulan ang iyong paglalakbay patungo sa isang Stoic na kaisipan. Isang isipan na hindi natitinag sa gitna ng anumang bagyo sa buhay. Dapat malinaw ang pananaw mo sa buhay. Kung hindi malinaw ang takbo ng buhay mo, kung wala ka sa focus mo, makaka-attract ka rin ng negatibo sa buhay na humahantong sa buhay na walang patutunguhan. At hindi ka masisiyahan sa resulta nito kung hindi mo alam kung ano ang gagawin mo at pakiramdam mo na stuck ka sa pangit na sitwasyon, makukonfuse ka, mawawala ka sa tamang landas, at blanco ka na. Tandaan mo, hindi pa huli ang lahat. It's in fact the beginning of something good that's about to happen. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, ang ilan sa atin ay nakakabangga ng matinding pagsubok at naparalisa tayo ng takot. Hindi tayo makakaabante at may tatanong na lang natin sa
maker. Ganon din sa ibang tao. Hindi mo sila makukontrol dahil sila lang ang kikilos kung ano yung nasa isipan nila. When we decide to gain clarity, we cut off any other possibilities from entering our lives. Number 2, alamin mo ang bagay na nagdadala ng liwanag sa buhay mo. Paano mo ba malalaman? Negatibo na nasa loob ng ulo mo. Find a quiet place without distractions and just let yourself be. Hindi kasi lahat ng ginagawa natin ay nagdudulot ng kaliwanagan sa buhay natin. Some actions make us feel positive and some drain our energy. Pero kapag hihinto na lang tayo, hindi natin mapapansin kung ano ang mga pinagagawa natin at kung paano ito nakakaapekto sa buhay natin. Ng isang tao. Ang ibig kong sabihin, ang mga taong walang goal sa buhay ay ang mga taong nakatunganga pa rin hanggang ngayon. Kailangang may goal ka sa buhay mo. Kung wala kang target, kung wala kang layunin, para ka lang naglalaro ng soccer. Palagi kang tumatakbo, pero hindi ka makakapuntos. Sabi ni Albert Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your balance,
magnet and attracts the things that vibrate at the same frequency. Kaya kailangan mong mapag-isa para makakapag-meditate ka. Ito ang paraan para makontrol mo ang iyong isipan at ma-develop mo ng maayos ang focus mo. Uulitin ko kung kalmado ang isipan mo, lahat ng problema mo alam mo, mahirap talagang magpatulong. Minsan nga, maiisip natin na napakahina na natin at incompetent pa. Mas nakakatakot pa kung ang taong hinihingan mo ng tulong ay hindi tutulong sa'yo. Tapos may kasama pa yung masasakit na salita. Minsan din nakakahiya kung may tutulong man. Kasi maiisip empleyadong tumutulong? Sa tingin mo ba ay makakaya ng presidente ang trabaho niya kung wala ang mga nasa ibaba? Sa tingin mo ba ay aangat ang atleta kung walang nagtitrain sa kanila? Hindi sisikat ang isang tao kung walang nagpo-promote sa kanila. Lahat ng mga umuunlad sa buhay ay may inaasahang tulong. May mga mentor na tumutulong sa kanila. Become active and find your clarity.